Babalik kayo doon sa dati yung bahay? Hindi. Hindi Iba. sa iba. Paano sa iba? Saan? Sa mga kalapit bahay namin sa ano. Kailan niyo po napag-usapan ni Tatay Duro na alis kayo dito sana? Ay, nung wala na kayo, naroon na kayo doon sa Bicol sa inyo. Nandito kami ngayong araw mga kababayan kina Tatay Duro at saka kina Nanay Isin. Bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan si Ninang Adelina at sa anonymous sponsor at kay Ninang Adeliusong ganoon din at kay Tita Grace. So ngayong araw po bago kami dito pumunta, pumunta na kami dito kanina ni Rans. Kaso nga lang wala po dito si Nanay Isin at si Tatay Duro. Kaya hinanap namin kanina kasi ang iniisip ko sabi ko baka umalis na dito. Sabi ko baka wala na. Pero yun baka sakali pa rin kami ni Rans, nagpunta kami doon sa sentro at hinanap-hanap namin doon sa mga kamag-anakan niya hanggang sa nakita namin sila nga doon sa isang kamag-anak nila dito. At nakita namin na kumbaga inaasikaso sila ng mga kamag-anakan nila sa madaling salita. Pero hindi pa namin sila nakamustahan, hindi pa namin sila nakakwentuhan kaya samahan nyo kami ngayon dito sa bahay nila para kamustahin at makakwentuhan natin sila kung ano yung update sa buhay nila matapos yung 2 linggo na wala tayo dito. Tara po, samahan nyo kami ni Rans TV at si Commander nandun pa dadaanan namin mamaya. Tara po. Natumba yung mga ibang kamuting kahoy siguro gawa ng bagyo to na tumba na. O sa sobrang haba. Sa sobrang haba ba o ano? Parang sobrang haba na kasi wala namang bali. Nabuwal. Nabuwal siya. Sobrang haba. Bakit hindi kami po dito? Pinatali ko ng manok paggabi. Pinagtatalian nyo ng manok? Manay. Kung paano pa kayo dito kadaan ng maayos, yung nakaharang? Talasin mo ako. Talasin mo. Dati. Dito mo itinatali pati aso? Paggabi? Madami naman pwede tayong pagtalian. Paggabi kinatakay ang aso. Pwede naman dito para pwede din dito para hindi maulan yan. Kaya nga. Kasi hindi kayo makadaan dito pag may nakatali na ganyan na kahoy. Tanggalin natin para Layo ko lang. madali lang palang tanggal. Malinggot lang ang gawa ba yun? Para matangkot agad. Saan galing itong kahoy na ito, Nay? Ay, kami baga dyan, no? Yan bagang pinasalamatang ko dyan. Hindi ko lang kung saan galing. Baka dala ni Tatay Ben o Nino. Inalisan ko ng balat. Umabusan ng balat. Gawin sampayan. Okay. So, baba natin. Hindi natin para maayos tingnan. Patay ulang din. Ha? Dito lang muna natin. Pinansin brown eh. Napaan itong aso na maganda? Napilay. Ba't may mga gamot po? Ano nito? Okay. Yan yung gamot sa ubo. Sa ubo. Kamusta po kayong mag-asawa? Ganito. Ha? Hirap-hirap ng kaunti. Bakit? Wala pagkain. Ba't kung ano po nilalagay ninyo? May ganito. Ha? Hindi mo na dapat yan. Dali lang na dapat yan. Dalawang-tanda. Ay, malusot. Okay. So, bakit ito pati ito hindi pala inalis? Nung nagawa? Hindi. Kulang pa nga ng isang bubong na hero doon. Naampiyat na sa kusina. Makalat. May hero pa naman tayo. Marami pa tayong hero. Ba't hindi nilagyan? Meron pa diyang putol na. Ilan pa itong hero na ito? Kulang doon sa kaba. Doon sa pampiro na yung kulang din. 3 hero pa to. Kulang ng ganyan doon. Naampiyat pa gano'n. Okay. Kaya mo na po yun, Ay. Upo ka muna dyan kay Tatay. Tabi muna kayo. Okay. May tanghali na po kayong dalawa? Tabi tayo na. Kaya tayo ng upuan? Kaya yan. Wala naman ako. Anong kung inulam ninyo? Asawa? Ay, doon kay Kuya Eboy pinakain yan.
Pinakain kami doon. Malinitis. Gusto ko na yung nadating galing doon sa bayan. Yan po pinagsunduan po namin sa inyo ni Rans. Ano nyo sila? Yun ang pinsan ng lola ko. Pamangkin ng lola ko yun. Pamangkin, Pinsan hindi ng pinsan mo nanay ko. yun. Oo, pinsan ko pa rin yan. Okay. Alir yan. Parang doon na yan. Kuya Boy, Wow. So, ibig sabihin pala na yung mga kamag-anak mo may kaya pala. meron naman kaya yun. May ala ay hindi ka makakalain na maigi doon dahil may mga pamilya din ba kayo. Daming anak. Hindi ka pwede yung paradahin doon. Tama naman. Naging among namin dahil kami naging tauhan yan sa Nyugan. Sa Nyugan. Noon, Bata pa kami. Bata pa kami. Sa loob po ba ng 10 araw na halos mahigit 10 araw na wala kami, kamusta nung pinagkaabalahan ninyo mag-asawa dito? Ay, natulong ako doon sa matanda. Bihira na nga tumulong ako. Naghahawak ako yun sa mga tutod at Sino pong matanda ang pumupunta dito? Yung mo. Si Tatay Ben. Pumunta pa rin siya dito? Napunta rin. Anong ginagawa niya? Nagagamas-gamas? Nagagamas. Kaunting gamas. Wala pa nga. Yan o, ginamasan niya yun. Maliit na nag-uwi na. Ay, sabi, pagka magama, punta siya dito. Magamas. Hindi na nagbalik. Sa kayo kumuha tatay ng pangkain-kain nyo sa loob ng ng ilang araw? Kasi nung last time naman na nakita ko kasi si Nanay Isin, ang dami niyang ginrocery. Saan kanina yun? Ayun na nga yung binili kong pagkain namin. Nakapagbenta kayo ng manok niya? Ilang manok niyo bago Isang sa... tandang tatlong babae. Isang tandang 3 babae ang naibenta niyo? Bali 4? Oo. Barato na ang bilang yung manok. Magkano po Barato ninyo na. pinagbibili ang isa? Barato. 2 piece, 200. 200 na ang bili sa akin. O bakit po mura naman ang Ay, bigay ninyo? 250 ang halo ko ay hindi nabili. Gusto na yung 200 lang. 200 lang. Kaya puro rin lang lumalaga. Tama ba yung presyo na yan? 200? Tama lang? Maliit man ang ng native kumpara sa Okay, Nanay, ito may tanong ako sa inyo. Kapag po ba sa pagpapakain ninyo ng mga hayop ninyo ng aso, unang-una, saan ninyo kinukuha yung pampakain sa kanila? So, ilang beses sila muna kumakain sa isang araw? Kung lang, isa sa maga, isa sa hapon. Bali 2 beses. Oo. Saan nyo kinukuha yung pampakain sa kanila? Abay, Yung tira namin, hindi namin maubos. binabawag namin yung tira namin. Ibig sabihin ang kinakain nila kanin. Oo, kanin. Tapos ulam din, kung ano yung ulam ninyo. Halimbawa, Okay. panis na yung ulam namin, binabawag namin sa aso, sayang. Pero kadalasan hindi naman panis. Ay, yung hindi panis, kinakain pa namin. Meron, Kasama. ano dahil na kami, napanis pa rin pag inila. Pero yung ibig sabihin kadalasan na ibabawag nyo ba yung sira na o Yung sira. o talagang kasama pa sa pagkain ninyo? Yung sira na, yung panis na, binabawag namin yung sira na. Kasi hindi naman lagi mapanisan kayo kasi kung paano kung ngayong umaga kayo nagsaing o di syempre ibabawag nyo saan kayo kukuha ng kung wala naman kayong sirang pagkain? Aba, edi, halimbawa, natutong ang kanin ko, natin sinain ko. Yung Yung totoo. totoong babag ko sa kanila, yun na. Okay, kasi iniisip ko lang baka malaking kabawasan sa pangkonsumo ninyo sa pang-araw-araw yung itong mga alaga ninyong Hindi aso. naman. Bira naman, katulad niyan, pag tanghali na, hindi namin. Kasi kung ganun yung mangyayari, para din kayo niyang may anak, ilang aso nyo? 4? May kaapat yung kay mo. O, para kayong may anak niya na 4 na pinapakain. Kung ganun. Tatlo lang ang aming sarili. Pero sa palagay ninyo, hindi naman nagiging pabigat sa inyo. Hindi naman. Sigurado po kayo. Hindi naman. Okay. Sige, ganito tayo, Nanay. Kahapon, nanggaling kami kay Tatay Ben. No? Gusto nga ni Commander pagawa-gawa din yung bahay niya. May nakwento siya sa akin na bakit niyo daw po nasabi na plano niyo tumipat? Hindi na kayo napunta rito eh. Plano niyo umalis? O balak na umalis, hindi na kayo napunta rito. Baka kayo naglayas na. O ba? Yung pagkakulong namin. Okay, bakit naman po ninyo naisip na umalis kung sakaling di na kami nakakapunta? Ay, kung nag-alis na kayo, napunta na raw kayo sa Maynila. Bakit po kayo alis? Kasi Bakit? wala ka na dito. Wala. Ibig sabihin po pala, kapag hindi na ako dito madalas nakapunta, alis na kayo. Saan kayo pupunta? Mahanap mo ko sa makakatirit ng bahay.
Sabi ni Duro, hindi na naparito si... Baka kakaulan na lang na tayo. May bahayan sa Manila. Tapos tayo dito. Ibig sabihin pala Nanay Isin, Tatay Doro, nagplano talaga kayo umalis na. Sana. Kung hindi na kayo makita. Halimbawa, nung Maynila na kayo, at balita namin may bahay na kayo sa Maynila. Okay. Sabi ni Duro, ay magkapano na tayo rito, wala na tayong hanap buhay dito, paano tayo dito Isin? Sabi ganun. Wala na niya tayong hanap buhay, wala dito nagbibigay ng walisin, paano tayo dito? Sabi ganun isa. Sabi ko, ewan ko sa iyo kung paano tayo dito. Sabi kong ganun. Kailan niyo po napag-usapan ni Tatay Doro na alis kayo dito sana? Ay, nung wala na kayo, naroon na kayo doon sa Bicol, sa inyo, bayan. Kasi nung may nagkwento sa kanya, na kayo na sa... Isabela. Saan kayo nagpaani raw ng mais? Sa Isabela. Isabela. Doon. Tapos, Hindi raw nabalitaan namin, hindi namin alam niya kung babalik pa yung nag-vlog sa inyo, yung nabalita namin dito sa bayan. Mga kwento-kwento. Mga kwento-kwento ng tao. Ito mo kilala yung mga tao na kwento sa sasabi ko nung baka niya hindi na bumalik at yun ay kaya na ng lalaki ay Isabela niya yun. Baka niya hindi na bumalik ay paano niya kayo. Wala niya nga anak buhay kayo dyan. Ano yun? ito po yung isa sa lagi kong gusto na mangyari sa binablog natin. Yung magkaroon sila ng pangnegosyo. Kasi nga po, ayaw ko naman na darating yung oras na kaya niya na stranded ko sa Isabela dahil nga ng bagyo. Wala silang mapagkukunan ng pagkain kung hindi tayo pupunta, kung hindi tayo bibisita. Kaya ang lagi ko sa kanilang tinatanong kung ano ba yung alam nilang negosyo na gawin para may provide ko at kahit wala tayo, may mapagkukunan sila ng pang araw-araw nila. Kagaya na lang ni Jujet Herling, ang kaya nilang gawin mag-alaga ng 45 days, ibinigay natin sa kanila yon. Kung sila Nanay naman, dati ko pang tinatanong kung anong kaya nilang gawin. Poultry lang talaga yung nila, yung kaya nila, yung gusto nilang gawin. Paano kung hindi nga kami bumalik, saan kayo pupunta naman? Babalik kayo doon sa dati yung bahay? Iba. Sa iba. Paano sa iba? Saan? Doon sa mga kalapit bahay namin, doon sa unahan. Sa ibaba. Sa iba po. Saan naman kayo kukuha ng pangtirik ng bahay ninyo? Yung haligi doon, gigibayin ko. Tapos, magagawa ulit kayo ng pawid pandingding. Halimbawa, hindi kayo nakarating na pa Maynila na kayo, napunta ang Bicol sa inyo. Kayo po ba Nanay na wala na kayo ng pag-asa na mabalik kami? Parang gano'n? Hindi parang talagang ganun na nga, nilagay na yung loob nyo na hindi na kami babalik? Parang kulang-kulang isang buwan kayo eh. At 2 linggo mahigit. Halos 2 linggo tatay. Ano bang naisip nyo nung ano? Ay, sabi namin, sabi nitong isa ko, Isi, baka niya sila Marcos sa hindi na bumalik ay Kanina po naisip, nagpunta ako doon sa isang kamag-anak mo nung hinahanap kita. Kasi nga hindi kita nakita doon sa kubo na kung nasa kayo Tatay Doro. At nakausap ko siya na dumaan ka daw doon kanina. At yung nga, nanghihingi ka daw ng pagkain, ng bigas sa kamag-anak mo. Binigyan ka naman ng kamag-anak mo. Ilan ang binigay sa'yo? 2 kilo yata ayun. Binigyan ka ng 2 kilo. Iniwan ko muna doon. Babalik ko lahat yung radyo na iwan ko ng radyo doon eh. Okay. Ito yung mahirap mga kababayan sa mga tinutulungan natin. Kapag hindi natin na bibisita, ganito yung talagang mangyayari. Kaya napakahirap kapag walang business yung tinutulungan natin. Kasi kung yan ay mabigyan natin ng negosyo tapos makita natin na nag-grow na umaangat na yung negosyo nila, pwede naman na tayong tumigil at maghanap naman tayo ng iba. Sabi nga ng ibang mga viewers, tama na, iba naman. Kumbaga, enough na yung tulong. So, kumbaga, kung sila lang may sinanaisin ng payo ko sa kanya dati, kung kaya niya magtinda, kaso hindi nga daw kaya niya naisin magkwenta, hindi siya sanay sa ganyan. So, wala silang ibang kayang gawin, kundi yung yung pag-aalaga lang talaga ng hayop lang talaga. Yun lang yung kaya nilang gawin. Manok. Okay. Dito, di tayo pwede yata mag 45 days kasi wala tayong ilaw, Pwede din sana kayo dito mag 45 days. Mag-alaga, bibigyan ko kayo kahit na 50 piraso.
Kaso nga lang, wala tayong kuryente na ilaw na alam ko may ilaw yun. Yung kulay dilaw na ginagamit para sa 45 days para di mamatay. Ayun yung wala Ilaw. Mamatay ang session yun. Walang ilaw. Mamatay. Yun na din ang Nabubuhay iniisip rin ko. si Kurente. Naisip, bakit hindi ka dito nakakuha? Sabi mo ng mga palapan ng nyug yan, dami-dami, hindi ka pinapakuha? Nakuha, no? Nakakuha? Yung Kasi nalaglag. nakapagawa kayo ng mga walis, oh. Ayun, nalaglag yun. Ng bagyo. Nung nandun ba kayo, paano ba kayo nakakapagawa? Sinusungkit nyo? O yung Hindi. laglag din? Oo. Hindi, nagpapakawit ako. Binibili mo yon. Hinihingi ko sa mga Yung pamangkin primero ko na doon. hindi pa nagbagyo. Kapag may nagsusungkit ng nyog. Kapag may naglalagas. O, ganun din dito. Pwede din kayo dyan magsama, mabait ang may-aring to. Hayaan mo kakausapin ko na bigyan kayo ng gawaing walis, ha? Kung yun ay isa sa pandagdag ninyo para sa pangkabuhayan ninyo, kakausapin ko yung may-ari. Kasi siya yung may-ari nito na binilhan namin itong lupa. Pwede ako sa kanya makiusap siguro na kung may magpapaani sila dyan ng o maglalagas, ibigay na lang sa inyo. Ha? Okay. So, mga kabayan, dito din si Tatay Bin. At wala yatang lako ngayon. Okay. So, dito naman sa lupa, mga kabayan, naman, nililinis-linisan naman nila. Ang kulang lang dito ay, yung pagtanim. Kaso nga lang sabi nila ay magtatag-ulan. Mahirap daw magtanim ng ganitong buwan. Kasi puro tag-ulan masasayang lang daw yung pananim. Bibigyan ko kayo ng panggastos nyo. Makarating kami pagbili ng krudo. Para saan po yung crudo? Ba't nasa na yung solar nyo? Hindi na ubra. Ha? Hindi na ubra. Mabuti pa sa radyo. Bakit hindi naaarawan? Hindi na Nakakon lang parang ang tat-tat. Parang paikuti na lang ganun. Ay, hindi na siya yung talagang umiinom na ayos. Ay, ganun. Hanggang sa inaawag na lang ng ulan. Hindi nalaki ng lingas. Dali na parang akuti. Okay, bakit hindi ko kasi alam kung pero umaaraw dito naman kapag ibig sabihin kapag naglagay tayo ng isang solar dito na nasa taas yung panel, mainitan para may ilaw kayo. Hindi na yung parang solar nyo dati. Yung malapad na Yun, yung ganun, pwede yun. Pwede na yun, may solar dito. So, para may ilaw kayo, sige, ganun na lang gagawin natin, ha? Nanay, magbili kayo ng hawak mo. Magbili kayo ng pagkain ninyo, ha? At para nang sa ganun hindi na kayo muna manghingi-hingi dun sa mga nyo, ha? Kasi, mga kabayan, ito yung nakakalungkot lang kasi dito talaga. Hindi ko alam kung ano yung pwede natin. Kasi matatanda na po sila ang kailangan talaga nila dito, alam nyo yung laging suporta sa pagkain, ganun yung kailangan dito, kailangan nanaisin. Kaya siguro kapag dumating yung time naman na kailangan naman namin magpalit ng beneficiary, hindi pa rin talaga tayo pwedeng titigil talaga. Kung kahit walang vlog, magpapaabot pa rin tayo dito sa kanila ng groceries, ganyan, para may pangalalay sila. Pero ang maganda talaga ay magkaroon sila ng umadagdagan yung alaga sana nila na hayop para may bibenta sila kagaya nung nakaraan. Marami naman silang manok, nabukasan nila yung 4 na ibenta nila, naging pera. Okay. Ano kaya kung bago? Ano po tatay? Ano kaya sakali ba may Pwede nga po sana tatay baboy kaso kulungan. Paano ang kulungan? Okay lang ba na mabasa sa ulan at mainitan ng baboy? Sige, kanta tatay. Kung baboy ba, mag-aalaga kayo, kaya niyo suportahan sa bahog. Pariyo din naman yan. Kahit na yung manok, ganun din. Pero sa tingin nyo, kaya nyo. Yung manok kahit alpasan lang dito. Kasi ang manok, kahit alpasan lang, basta na alam nyo bumabalik dito, buhay sila. Kahit basta yung manok, anong pangalan ng manok yan? Beler. Basta yung mga, Broiler. Pero walang nataba niyan. pero ito po bang baboy, kaya nyo? Basta biik muna, yung malaki. Big. Sige, susubukan natin. Bibilang ko kayo, magsimula muna tayo sa isa, ha? Titingnan ko lang kung kaya ninyo, ha? Obserbahan ko muna, hindi naman pwedeng bumili agad tayong 3-4, tapos mamaya mamatay lang pala. Ha, tatay? Kasi dito wala naman siguro magrereklamo kasi wala naman kayong kapitbahay. Sa ngayon, hindi natin alam soon kung magkaroon ng mga kapitbahay dito, pero hanggat wala naman, pwede naman siguro,
O kaso nga lang, ano ang pagkukulungan ninyo? Ano po ang pwedeng maging kulungan ng baboy? Ay, nagawa ng kulungan, may bakod pa ito. Ang pawid ang bubong. Kaya nyo bang i-maintain na na laging malinis? Kaya nyo naman. Galing na ako dyan sa Noon, tatay, malakas ka pa. Eh ngayon, na mahina ka na. Kaya mo pa. Walang problema, bibigay ko po sa inyo. Kaya mo daw mag-alagang baboy. ang problema ko ng paglakad ay. Oo, yun yung sabi ko tayo. Noon talaga, alam ko kaya nyo. Kung noon, galing kayo sa pag-aalaga, noon yun. Pero ngayon po na mahina na kayo, yun iniisip ko din. Baka naman mamaya magalit sa mga viewers. Sabihin naman ba't kasi pinilit-pilit ko kayo, parang ako yung nagpursige sa inyo na mag-alaga kayo ng ganyan. O, kayo po, kung kaya nyo po, walang problema. Kahit isang araw, bibilang ko kayo. Para may alagaan kayo dito. Pag-isipan nyo po, ha? Pag-isipan nyo mabuti. Tapos, kausapin nyo ako ulit pagbalik ko, ha? Kung desidido ba kayo, pwede naman, bibigay ko po sa inyo. Natatay? Bakit kayo dito ayaw ng tayo? Bakit yung pinapaliguan namin dyan may tayo ng babo? Ay, baka po ano po nila yun. Lupain kasi nila yun. No, wala po tayong magagawa doon kasi lupain nila yun. Dito wala namang magrereklamo dito siguro. Kasi wala namang kayong kapitbahay. Wala pa, pero babakuran na raw yata ito. Alin po ang babakuran? Sino may bakod din? Saan po ang babakuran ay? Ito raw babakuran, ito raw itaas na ito yung mayari eh. Doon. Okay lang po yun. Wala, Ay, ito sa inyo pa ito? Opo, kasama po yan. Okay. Yung daw, babakuran na daw dyan eh. Okay. Sige, tatay, nanay, bago ang lahat, magpapasalamat nga pala ako sa anonymous sponsor at kaninang Adelina at kaninang Adelyuson at kay Tita Grace at sa mga patuloy na nanonood sa mga videos natin. Alam ko yung iba talaga gusto sa video natin yung good vibes lang, masaya lang, kaso hindi naman natin po maiiwasan kapag may mga ganitong problema. Sabi ko nga, since ito yung pinasok natin, kung ano yung problema ng beneficiary, pupunta din sa atin talaga yun. Talagang maisishare nila sa atin yan, pati sa inyong mga manonood. Kaya hindi natin magawa na laging good vibes lang, laging saya lang. Kagaya nito, pagdating namin dito sa loob lang ng halos 2 linggo, ganito na sila kaagad na nangihingi-hingi na ulit at kapag desisyon na nga na bumalik sana sa dati nilang bahay. So, yun lang. Kailangan talaga nila dito pag ganitong mga edad na suporta na lang talaga sa pagkain din. Yun na lang siguro yung nakikita ko dito. At yun, magkaroon sila ng maayos-ayos na tirahan, yung hindi naman stress. Kagaya dati, stress sila dun sobra. Okay. So, sige po nanay, ha? Balitaan niyo po ako, ha? Kung ano yung magiging plano ninyo ni Tatay Doro. Pag-usapan niyo, ha? Tatay Doro, wala pong problema ibigay ko sa inyo, ha? Ang iniisip ko lang kayo kung kaya ninyo na i-maintain yung paglilinis kasi hindi rin biro na trabaho yun. Pero kung kaya mo, sa tingin mo, pwede nating gawan yun, ha? Tatay, total may mga yero pa dito, pwede naman yan ipakabit. Diba? Tapos mga poste lang, okay na yun. Okay. So, sige. Mga kabayan, hanggang dito na lang muna yung vlogs namin at marami pa din kami ngayong kailangan puntahan. Sila lang yung inuna namin ngayong araw kasi nga alam ko na sa loob ng 2 linggo ay marami na kagad pagbabago. Ito yung gusto kong sabihin kanina na marami nang nangyari na hindi maganda kasi nga wala tayo dito. So yun lang, alam ko naman na may mga kamag-anak si Nanay Isin dito, nandyan lang sa una-unahan. So malalaki din yung bahay nila at doon si Nanay Isin sa Tatay Doro natagpo namin kanina, doon sila nag-standby kasi kahit pa paano nakakatulong-tulong din siguro sa kanila. Okay? At salamat po ulit. God bless. Gagawin pa rin natin yung best natin para kay Nanay Isin at kay Tatay Doro. Kung ano pa yung may tutulong natin dito. At para mapanatag tayo na hindi sila nagugutuman, parang ganun. Yun lang. Kung may suggestion kayo, comment nyo sa baba. Kung ano pwede nyo suggest, mag-comment lang po kayo at binabasa ko po yung lahat. Supportan nyo ulit. Marcos TV Channel, Commander Marcos, Rans TV. Supportan nyo yung team namin. Kahit na Paul Tolkien sasabi, tatatlo lang kami. Ay kakayanin namin. God bless po sa lahat. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa nag-vlog dito at lalo na kay Marcos.
Thank you very much po. Okay po nanay, wala pong naman. Bye-bye. Sige.